Actually, hindi ko rin po maintindihan how, when, where, paano siya naging disbursement officer kung yung credential niya is hindi pasok, hindi niya alam yung proseso, puro lang siya dahil utos sa taas, kay officer, la chica. So, hindi ko maintindihan paano siya naging disbursement officer sa Davao for 6 years and napunta pa siya sa national sa OVP. Anyway, alam naman natin yan kahit naman yung mga di ba, mga nag-OJT na abogado ni Inday. Ang kinukuha niya talaga mga empleyado is yung mga puchu-puchu o kaya mga hindi qualified kasi walang tatanggap doon sa mga ginagawa niyang kalokohan kasi alam nilang mapapahamak sila. Kagaya nito ni Acosta. Naiintindihan ko kung hindi ka marunong magtagalog, konti lang, kasi ikaw ay Bisaya, pero dapat marunong ka sa English. Kasi national lang hawak mo. Hindi ka makapagpaliwanag, simple English lang yung question sa'yo, hindi mo pa maintindihan. And paano po nakapasa yung hindi pasok yung credential? Okay lang po kahit walang hindi naman degree holder, kahit hindi naman bachelor or degree, hindi graduate, basta may experience. Ako hindi ako konektado, hindi ako CPA, hindi ako accountant. Pero may background ako for how many years, isang dekada na. Pwede kung may experience ka. Yung trabaho kasi ni Acosta, naiintindihan ko kasi trabaho ko. And hindi pwedeng makulit ako when it comes sa mga dokumento, sa mga supporting documents. Kasi liquidation yan, kailangan i-attach ko yan. Kasi ayoko yung balik tawag yung auditor sa akin na kailangan ko to, I need this one, kailangan kumpleto po yan. Kung kailangan kumpleto ang ang report ko, pag pinadala ko yung yung mga yung mga dokumento na yan, kailangan kumpleto yan. Hindi pwede yung balik-balik ka, yung babalik ka ng auditor, kesyo ganyan, kulang pa, hindi, kasi alam ko na yung proseso, ulit-ulit na lang kasi, ulit-ulit po yung proseso na yan, ulit-ulit from quotation, from sales invoice, sa OR, delivery note, kung meron kang babayaran, payment voucher, yung liquidation, diba? Kompleto po yan. Hindi pwedeng mawawala yan. So, hindi ko alam kung paano siya nakapasa. Or kasi, ganyan talaga ang mga kailangan ni Inday para manipulate niya. Diba? Imagine, Bisaya lang ang alam, hirap na hirap sa Tagalog. Okay lang, hirap ka sa Tagalog, pero dapat hindi ka hirap sa English. Kasi, paano ka makikipag-usap? National. More on English, yung mga dokumento. Diba, habang yung iba nagpapakahirap mag-aral, makakuha ng master degree, para makakuha ng magandang trabaho, samantalang si Acosta, napakadali, 'di ba? Dikit ka lang. Sa bagay, totoo naman 'yun, 'di ba? Nakita niyo yung mga tambay ng mga DDS vlogger, dumikit lang sa mga Duterte, may allowances na, 'di ba? Kumikita na. Mga tambay lang sa kanto, 'di ba? Ganun lang kadali. Dikit ka lang kay Inday. Kaya nga ang daming dumidikit sa kanila, yung nakita niyo yung mga bastos, mga balahurang Dahil nagkaka-future sila eh. Si Acosta Hindi mo na kailangan basta yes ma'am ka lang ng yes ma'am. Okay na yun.